ng lahi. Sa pagbilang kung kailan si Adan at Eva, si Adam at Eva nagkasala. Kaya ang pagbilang sa mga kapanahunan kung kailan si Adam at si Eva nagkasala, hindi natin mabilang doon sa kanyang paggawa mula sa alabok, dahil wala pang bilang ang mga panahon, dahil ang Diyos nagbilang tag 1,000 taon. Kaya ang pagbilang umpisa sa ating kapanahunan doon sa pagparusa sa Jerusalem sa taon 607 BC, sa panahon sa pagparusa at sa pagparusa, at ang kasangkapan dito si Haring Nabucodonosor, kasi sa taon nga 606 BC naghari si Nabucodonosor. Kaya nga sa taon nga negative 607, kasi pababa ang bilang ng panahon, dito pinarusahan ang Jerusalem, pinaikutan ang Jerusalem at binulag yung huling hari doon sa Israel na si Sedekias. Kaya mula dito sa pagparusa sa Jerusalem, bibilangin natin ayon po sa nakasulat sa banal na aklat sa Ezekiel 4:1 hanggang 5. Ayon po sa Ezekiel 4:1 hanggang 5, ikaw naman, anak ng tao, kumuha ka ng isang losa at ilagay mo sa harap mo at gumuhit ka sa ibabaw ng isang bayan sa makatuwid bagay ng Jerusalem. At kukubkubin mo at magtayo ka ng mga katibayan sa tapat noon, at maglagay ka ng bunton sa tapat noon. Maglagay ka rin ng mga kampamento sa tapat noon, at magumang ka ng pangsaksak sa tapat sa palibot. At magdala ka ng kaliwang bakal at ilagay mo sa pinakakutang bakal sa pagitan mo at ng bayan. At iharap mo ang iyong mukha sa dako niyaon at makukubkub at iyong kukubkubin. Ito ang magiging tanda sa sangbayan ng Israel. Bukod dito ay humiga ka ng patagilid sa iyong kaliwa at ilagay mo ang kasamaan ng sangbayan ni Israel doon, ayon sa bilang ng mga araw na iyong ihiga roon. Magdadanas ka ng kanilang kasamaan, sapagkat aking itinakda ang mga taon ng kanilang kasamaan upang maging sa iyo'y isang bilang ng mga araw sa makatuwid bagay 390 araw. Gayon mo dadanasin ang kasamaan ng sambahayan ng Israel. Na ang 390 days ay magiging 390 years ayon sa banal na aklat. Ito ang kanilang kasamaan. Kaya gumawa ang mga anak ng Diyos ng kasamaan 390 years. Ang last dito, pagparusa sa Jerusalem. Na pinarusahan ang Jerusalem sa taon 607 BC. Kaya bibilangin natin ang 390 pabalik para malaman natin kung anong taon nag-umpisa pagparusa sa Jerusalem. Na kung bibilangin natin lahat ng numbers na walang sign positive. Kaya paano tayo ito magbilang, nga mag-add, palitan natin ng sign ito ayon sa rules. To subtract numbers, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. To add two numbers having like signs, find their sum and prefix their common sign.
997 BC. Ito ang negative 997 BC. Dito nag-umpisa na nagawa ng kasalanan ang mga anak ng Diyos. Yung anak ni Solomon na si Roboam, pagbilang ng 390, giparusahan ang Jerusalem panahon ni Nabucodonosor. Yun. Kaya, kung titingnan natin, ayon po sa banal na aklat, sa 1 Mga Hari 11:43, Ayon sa 1 Mga Hari 11:43. 11:43. At natulog si Solomon sa kasamaan ng kanyang kasama ng kanyang mga magulang. At nalibig sa bayan ni David na kanyang ama. At si Roboam na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Si Roboam naghari nga kahalili ni Solomon. Dito yan sa 997. Ayon sa 1 Mga Hari 11:42. At ang panahon na ipinaghari ni Solomon sa Jerusalem sa buong Israel ay 40 taon. 40 years ang paghari. Kaya dito, kung titingnan natin, 997, kulang na lang ng 3 taon yan. 3 taon, nandito na sa millennium. Kaya, 40 years yan. Kunin natin, negative 1,000. Kukunin natin itong 997. Ang sign niyan ay ang sign dito ay negative. Palitan natin siya ng positive. Ayun sa rules. Kasi mag-minus tayo dito. Kaya nga ang rules ito, to subtract numbers, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. To add to numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. 10 minus 7, 3. The sign is negative. Kaya nga, mayroon na lang ditong 3 taon dito sa negative. Mahawakan mo muna sa gilid. Na 40 years ang paghari ni Solomon. Kaya 40 years. Ang rules ito, to add to numbers having unlike sign, find the difference and prefix the sign of the greater number. 10 minus 3, 7. Bring down 3. The sign is greater, positive. Kaya nga, mayroon dito sa positive nga 37 years dito sa positive. 37 plus 3 yan. Kaya nga magiging 40 years yan. Kaya nandito yung 1, malaki ang bilang dito. Kaya nga kukunin natin yung positive 1,000. Yung 37 ibawas natin. Kaya nga palitan natin ito ng Negative. Ayon sa rules sa algebra. To subtract numbers, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. Pinalitan natin from positive to negative. To add to numbers having unlike sign, find the difference and prefix the sign of the greater number. Greater is positive. 10 minus 7, 3. 9 minus 3, 6. 9 na lang siya. 900. Ito ang taon nga 963. Positive. Positive 963. Dito naghari si Solomon. Nga sa banal na aklat,
sa ika-4 na taon sa paghari ni Solomon na itayo ang templo ng Diyos. Sa ika-4 na taon. Na kung titingnan natin, to numbers having like sign, find their sum, and prefix their common sign. Common sign is positive 7, 6, 9. 967. Positive 967. Dito na itayo ang templo ng Diyos sa panahon sa paghari ni Solomon. Ayon sa banal na aklat sa Uno Mga Hari 6:1. Ayon sa Uno Mga Hari 6:1, at nangyari ng ika-480 taon pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay nangakalabas sa lupain ng Ehipto ng ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon sa Israel. Ng buwan ng Zip na ikalawang buwan na kanyang pinasimulang itinayo ang bahay ng Panginoon. Ang templo ng Diyos. Sa ika-4 na taon, ito ang ika-4 na taon sa paghari ni Solomon mula sa 963. Dito ang pagtayo. Kasi ika-4 na taon, 967. At dito tayo mag-umpisa pagbilang sa 480 years para malalaman natin kung kailan sila migula galing sa lupain ng Ehipto. Pabilangin natin ang 480 pabalik. Para mag-minus tayo dito, palitan natin ito ng sign. To subtract numbers, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. To add two numbers having unlike sign, find their sum, find their difference, and prefix the sign of the greater number. The greater is positive. Mayroong 7, 6 minus 8 cannot be 12. Paro 110, make it 16. 16 minus 8, mayroong 8. 9 to make it become 8. 8 minus 4, 4 na lang siya. Positive 400. Positive 487. Dito migula ang mga anak sa Israel galing sa lupain ng Ehipto. Na kung migula sila, ibig sabihin, pumasok. Kasi hindi naman pwedeng lumabas kung hindi pumasok. Kaya lumabas sila dito, pumasok sila sa Ehipto. Ang tanong, kailan sila pumasok? Ayon sa banal na aklat sa Exodo 12:40-41. Yung sunod yun. Exodo na yun. Exodo Exodo ba yun? Ayaw ganun. Ayaw gisa lang. wala nakalagay eh. Ayon sa Exodo 12:40-41. Exodo. 12:40-41. Yan. Ayan yung sunod. Ang pakikipamayan nga ng mga anak ng Israel na ipinakipamayan nila sa Ehipto Sa Ehipto. ay 430 taon. At nangyari sa katapusan ng 430 taon ng araw ding yaon ay nangyari na ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Pagka matapos pagbilang ang 430 years, ang katapusan dito, yun ang paglabas ng mga anak ni Israel. Na lumabas sila sa taon 487. Ang tanong, kailan sila pumasok? Kaya bibilangin natin ang 430 years. Pabalik. Na ang sign ito, positive. Palitan natin yan ayon sa rules. Algebra, subtract numbers, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. To add two numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. 7, 8 minus 3, 5. The sign is
positive. Sa taon nga positive 57 pin, dito pumasok si Jacob sa lupain ng Ehipto. Pagpasok ni Jacob doon sa lupain ng Ehipto, tumira lamang si Jacob ng 17 taon at namatay si Jacob. Ibig sabihin, positive 57, magbilang tayo ng 17 years. Na ang rules ito, auto numbers having like sign, find their sum, and prefix their common sign. Kaya nga, 4, 0, 1, 7. Sa taon, positive 74. Nagit lang, te. Sige, okay, taman. Sige. Sige, okay, taman. Sige. Sa positive 57. Sa taon nga positive 57, pumasok si Jacob sa lupain ng Ehipto. Tumira siya doon ng 17 taon at namatay siya. Na ang 17 taon, positive. Kaya nga, ang rules ito, kung ato numbers having like sign, find their sum and prefix their common sign. 7 plus 7, 14. 4 carry 1, mayroong 7. The sign is common sign, positive 74. Dito namatay si Jacob. Sa taon nga pumasok si Jacob sa taon nga 57, ang edad ni Jacob ayon sa banal na aklat sa Genesis 47, 47, 28. 28. At si Jacob ay tumira sa lupain ng Ehipto na 17 taon. Kaya't ang mga araw ni Jacob, ang mga taon na kanyang buhay ay 100 at 47 taon. O, sa 74, 147 ito. 147 ang edad niya dyan. Kasi sa pagpasok niya dito, ang edad niya dito ay 130. Yan. Ayon din sa mga banal na aklat, sa sunod, 46? Genesis 46, 27, 28. 27-28. At ang mga anak ni Jose na ipinanganak sa kanya sa Ehipto ay dalawang... Di, 40. Oh, 26. 27-28. 27, 28. Yan ba? Asya. Ay dalawang katao. Ang lahat ng tao sa sangbahayan ni Jacob na napa sa Ehipto ay 70. At pinapagpaunan niya si Juda kay Jose upang ituro ang daan na patungo sa Gosen. At sila'y nagsidating sa lupain ng Gosen. Dumating sila doon sa lupain ng Gosen. Nga ayon din sa ano to? Pause mo muna na. Ito. Sa Genesis 47, 9. At sinabi ni Jacob kay Faraon, Saglit naman na. Jacob kay Faraon, ang mga araw ng mga taon ng aking pakikipamayan ay 130 taon. 130 taon. Kaunti at masasama ang mga naging araw ng mga taon ng aking buhay. At hindi umabot sa mga araw ng mga taon ng buhay ng aking mga magulang sa mga araw ng kanilang pakikipamayan. Yan. Kaya 130 years ang edad ni Jacob sa taon nga 57. Yan ang 130. Kaya kung 130 ang tanong, kailan si Jacob isinilang? Yan ang tanong, kailan si Jacob isinilang? Sa taon nga positive 57, bilangin natin ang 130 babalik. Positive to, di ba? Palitan natin yan ayon sa rules of algebra na to subtract numbers, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition.
Palitan natin. To add to numbers, having unlike sign, find the reference and prefix the sign of the greater number. Dito, 10 minus 7, kasi hiram tayo ito, magiging, hiram tayo ng 1 dito, magiging 110. 10 minus 7 equals 3. Magiging 2 na lang siya. 2 minus 5 cannot be. Hiram tayo ng isa dito, magiging 12. Kasi 110 ang hiraman natin, magiging 12. 12 minus 5, magiging 7. The sign is negative. Kasi negative ang 130. From positive, pinalitan natin ng negative. Kaya nga sa taon nga negative 73, dito isinilang si Jacob. Nga ang edad ng kanyang magulang nga si Isaac ayon sa Genesis 25:26. Genesis 25:26. 25:26. At ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya ay pinangalang Isaw. At pagkatapos ay lumabas. Walay lahing dato sa kalibutan. Kung dato man ang Japan, karon dato ng Amerika, dili makahimo sa Pilipinas.